Okay mga ka-Worship, meron tayo ditong Honda Beat version 2 ano. So ito, may konting hagok yung motor ni Bossing. Ito throttle ko, ayan, throttle sensor, nakikita nyo mga ka-Worship yan. Naka-steady yung aking kamay. Ang likot ng numbering niya, ayan bumabagsak. Tama Bossing? Diba? Naka-steady lang yung kamay ko pero yung throttle sensor niya, ang likot ng reading. Ayan. So ano ba problema dyan mga ka-Worship? Siyempre, ah kailangan muna natin alamin. And then kasi i-reprogram na namin to or i-remap na rin namin. Kasabay na namin yun. Pero ayusin muna natin yan. Sige pakipahugot na yung tangke. Ay, tangke yung back. Ang likot ng rating ng niya ng throttle sensor mga ka-worky. So, pagka ganyan, medyo may problema ang motor ninyo, ano? So, wala naman siya nakitang error dito sa motor. Pero yung throttle sensor niya, malikot ang reading. Ayan. Hindi ko, ayan. Pakipangat nga saglit ng diagnostic tool. Ito yung throttle ko Pakita ko lang sa inyo, kakaiba to. So, ayan. Makita nyo? Naka-steady kamay ko Nag-iiba yung read ng throttle sensor. Pipitin ko ulit na konti. Ayan. Nag-iiba yung reading, di ba? Parang ang dating ginagalaw ko, hindi ko naman ginagalaw. Ayan, gagalawin ko ulit. Ayan, nag-iiba reading. So, ngayon mga ka-worship, palitan natin yung throttle position sensor, So, off muna natin. So, diniagnose lang muna natin. Palitan natin mga ka-worship. Kasi baka mamaya ganito na problema ng motor ninyo. Marami pong case ng hagok pagdating sa mga Honda Beat, Iba't iba po yan mga ka-worship. Hindi po halos magkakaparehas yung mga sira na. Kaya doon sa mga nagtatanong sa amin, ano yung problema. So, may mga nilalabas akong video mga ka-worship. Panoorin nyo yung mga yon about sa hagok ng mga Honda Beat. Marami po kasi yan. Iisa-isay natin yung mga ka-worship, Pero to, based on diagnostic tools, nakita natin na may problema. Isa doon yung throttle position sensor. Okay? Babaklasin nyo lang itong tangke. Tangke itong U-box. May kita nyo na po yan. Okay? Patayin ko muna. Di ata pwede. Mga ka-works kaya yung isa. Hindi kaya yan. Mga ka-works kaya ito yung throttle position sensor na sa ilalim. So kasi ang gagawin na namin dito full maintenance. Ito tutorial ko lang sa inyo mga ka-works kaya dapat kasi stable ang reading ng ating TPS Ngayon, tanong nyo mga ka-works, paano ba't nagkakaproblema ang TPS? So, sa mga susunod na video, papaliwanag ko sa inyo yan kung bakit nagkakaproblema. And then, dapat dyan, maiwasan natin na mabasayan o basahin yung loob, So, pwede siguro yung mga contact cleaner, pwede yon. Pero ako kasi, kung ako tatanungin nyo, hindi ko po ginagawa na bubugaan sila ng contact cleaner. Hinahayaan lang namin sila na hindi na nililinis kasi hindi naman po nadodomihan yun. I-explain ko na lang sa inyo mga ka-worski sa mga next video ko, So, ipapakita ko lang sa inyo paano i-troubleshoot. Okay? Pero kasi dito may gamit ang diagnostic tools. Pagka kasi mga mura lang naman ng TPS, pinaka the best, bumili na lang kayo and then na lang kayo doon sa mga nagdi-DIY para may idea kayo dun sa maintenance na gagawin niyo sa inyong mga motor. Okay? And then, kasi dito mamaya check din namin yung pressure ng gasolina. Yan natin. Basta pag-uusap kasi ng mga hagok mga ka-worski, napakadami. Pwedeng nandito sa may wire. Okay? Pwedeng sa gasolina. Pwedeng yung pinaka-o-ring ng gasolina ninyo o fuel pump nyo is may problema na rin. And then pwede naman yung injector. Pwede rin naman spark plug cap. Pwede rin naman spark plug. Pwedeng yung tawag dito, valve clearance. Pwede rin naman yung oxygen sensor mga ka-worski. Nasa ilalim yung nandun sa may pipe. Napakadaming case mga ka-worski. Kaya kung lahat yun iisa-isahin natin, 'di ba? Napakalawak na gawain na gagawin doon sa mga motor. Kaya nga ang inire-recommend namin sa customer lagi pagka mga gantong problema is pa-maintenance na nila. Okay? So, tayo lang natin nahanap nila yung tools Okay mga ka-works, ito yung TPS niya So, tanggalin muna natin yung dati. So, kapitan natin siya ng bago. Okay. Tignan natin reading ulit. Okay, nakabit na natin yung bago mga ka-works, ito yung luma. Testingin natin. Kasi hagok problem. Diagnose.
Okay, so testingin natin. Ayan natin yung... Ayan ako, naka-steady yung aking kamay, di ba? Hindi siya malikot, ano bossing? Ayan, hindi siya malikot ngayon. O yan, dahan-dahan. Okay, sagad na yan mga ka-worksheet. Ayan hindi na siya yung kanina na nagloloko, ano? Makita niyo before and after. Ayan, okay na to. Okay, so isa yan mga ka-worksheet sa mga sanay na pasensya at umuulan pa rito sa... Ayan, so ibo-voice record ko na lang. Good na to. Okay. Okay mga ka-works, kaya katulad ng sinabi sa inyo kanina, i-remap na rin to. Ayan. So na-maintenance na pala natin, di ko na lang napakita sa inyo ibang detalye, no? Basta yung yung sinasabi sa inyo about dun sa may hagok. So yan, TPS, isa yun sa mga yan. So yan, okay na to. Na-remap na. Then patay muna natin. Hugot natin yung So start natin, tingnan natin kung under. Yan. Natin ko legit ba yung remap natin. Testing natin dito sa may-ari. Okay, sige pangkin, ikabit mo muna yung ibang kaha. Ayan mga ka-worksheet, running na. So pati-testing natin, subukan natin dun o tanongin natin yung customer kung gaano kaganda yung nagbago rin sa motor nila, Ayan, maintenance plus remap para Muntinlupa mga ka-worksheet, Dumay dito sa may Bustos, Bulacan. Ayan, sa mga nais magpagawa dyan, PM na lang kayo sa akin. Okay, so tanongin natin may-ari, tingnan natin kung lumakas nga talaga. Sa mga ka-worksheet, ito na yung para Muntinlupa, tinesting yung motor. Tanongin natin kung malakas ba. Uy, mukhang nakangiti mukhang nakangiti bossing? Lakas ng batak. Batak na ba bossing? Ayan, malakas na rin batak mga ka-worksheet, Ayan, yan ang pinaka-perfect na na ginagawa doon sa remap, Kailangan i-maintenance muna natin, wag remap tayo ng remap, Okay, sa mga ka-worksheet, sa mga nais magpagawa diyan, pinaka-the best talaga maintenance and then remap para mas sigurado. Malakas na malakas po ba? Saglit lang 80, Kanina kasi mga ka-worksheet, 80 lang daw yung takbo nila, Pahirapan pa. Ngayon mga ka-worksheet, ito sa mga nais magpagawa rito, PM muna kayo sa akin. So hindi naman kasi basta-basta nire-remap ang mga motor. Para sa akin kasi iba-iba kami ng paniniwala, Para sa akin mga ka-worksheet, maintenance muna and then remap. Ngayon kung gusto niyo ng remap lang, ayaw niyo ng maintenance, okay, wala akong magagawa dahil gusto niyo. Pero hangga't maaari explain namin sa inyo, pagka nakita na tayo, ipapaliwanag namin na kailangan muna talaga ng maintenance bago yung remap para mas sigurado mga ka-worksheet. Ayan, para Muntinlupa, dumay dito sa Bustos, Bulacan, para lang magpa-maintenance tsaka remap. Ayan, sa mga nais magpagawa dyan, pasyal na lang kayo, dayo na lang kayo dito sa lugar ko mga ka-worksheet. Alright.